Muling nagsagawa ng civilian mission ang Atin Ito koalisyon sa West Philippine Sea. At tulad ng inaasahan, hindi na naman yan pinalampas ng China. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Nagpalitan ng radio challenge ang barko ng Chinese Coast Guard at MV Kapitan Felix Oka, ang Pinoy civilian sea vessel na sinasakyan ng mga volunteer para sa misyon ng Atin Ito koalisyon na magsasagawa ng concert sa West Philippine Sea bilang pagpapakita ng ating soberanya sa karagatan. Sa kabila nito, ayon sa Philippine Navy, wala silang nakikitang agresibong aksyon mula sa mga barko ng China sa civilian vessel ng Pilipinas. Ayon din kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi nadagdagan pero nananatili ang presensya ng mga barko ng China sa paligid ng Pag-asa Island na malapit sa Subi Reef. On the Atin Ito, they started sailing early this morning. The last report from the group was that they were being tailed by 2 Chinese Coast Guard vessels. Atin Ito is a civil society effort. They have done all the coordination with the appropriate government agencies prior to the conduct of their activity. We fully Kaya naman daw mahigpit nila itong babantayan. Handa rin daw ang AFP na tumugon kapag kakailanganin. Dagdag ni Trinidad, nababawasan ng aggressive at coercive actions ng China sa West Philippine Sea tuwing nagsasagawa ng maritime cooperative activity kasama ang Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa. Sa ongoing na kamandag drills, kasado na ang muling paggamit ng US Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis. Isa itong land-based missile system na dinisenyo para i-target at malabanan ang hostile naval force. Sa kabila ng pagprotesta ng China sa deployment ng American missile system sa bansa, naninindigan ng Navy na walang karapatang magreklamo ang China rito. The Secretary of National Defense said it best. Walang pakialaman kahit sinong bansa when it comes to the deployment of assets, whether it is our own or if it belongs to our allies. So we will continue to deploy or train with our allies if in the objective of enhancing combined operations. Sa ika-9 na taon, malaki na raw ang naging improvement sa kasanayan ng tropang Pinoy, lalo sa palitan ng husay at kasanayan sa pagitan ng mga kaalyadong Marines mula sa iba't ibang bansa. Para sa agenda, Francis Folve, Billionario News Channel.